Gusto mo bang magtayo ng negosyo na sari-sari store? Pero wala kang idea ano ba yung kakaharapin mo or marami kang iniisip sa pagtatayo ng negosyo na sari-sari store. Kasi syempre, gusto mo makasigurado ka na umasenso or hindi ka malugi sa pagtatayo ng sari-sari store. Ito yung 6 na masishare ko sa inyo na tips para siguradong hindi kayo malugi sa sari-sari store. Abangan nyo po yung pang number 5. Napakaganda at napaka-importante po yung number 5. Kaya I highly suggest na panoodin nyo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo para wala kayong ma-miss at maintindihan nyo mabuti ano nga ba yung mga dapat nyong isipin or tandaan or dapat maiwasan sa pagtatayo po ng negosyo na sari-sari store. Okay, una-una sa lahat, pag-usapan natin ang number 1 ay ang puhunan. Napaka-importante ng puhunan sa pagnenegosyo ng sari-sari store. Or kahit saan naman guys, ang puhunan ang number 1 natin na dapat isaalang-alang. Pwede kang magsimula sa mababang puhunan at ang goal mo is mapalaki ng mapalaki yung puhunan mo or mag-expand ka ng negosyo dahil mas malaki ang puhunan, mas malaki ang chance na mas umasenso ka. Kasi pag malaki ang puhunan mo, mas marami kang magiging paninda sa tindahan mo. At pag mas malaki ang tindahan mo, mas masarap kang puntahan ng mga customers mo. Kasi isipin nila, sa inyo na lang sila pupunta kasi kumpleto yung tindahan mo. Dapat meron kang sapat at sobrang puhunan. Halimbawa, ang puhunan mo ay 10,000 pesos, at least magkaroon ka ng extra 3,000 pesos na pang emergency fund mo or savings fund mo na pwedeng mag-support sa negosyo mo na sari-sari store. So yun po yung ating number 1, yung puhunan. Para po sa ating pangalawa, oras. Kailangan meron kang sapat na oras pag nagbabantay ka ng tindahan. Dahil hindi lang basta pag nakapagtayo ka na ng sari-sari store, ay okay na yan. Ang kailangan mo dito ay may sapat ka na oras para tutukan yung sari-sari store mo. Dapat consistent ka sa pagbubukas ng sari-sari store. Halimbawa, ang opening ng time mo is 6 AM at ang closing mo is 10 PM. Dapat everyday may oras ka ng 6 AM to 10 PM na nakabantay ka sa sari-sari store. Hindi pwedeng paiba-iba yan kasi malilito yung customers mo kung ano oras ba sila dapat pumunta sa inyo kasi baka pagpunta nila ay sarado kayo. So dapat consistent yung oras mo. Sa loob ng sari-sari store, marami kang dapat ginagawa. May oras ka para i-check yung inventory ng sari-sari store mo. Kaya dapat may oras ka talaga. Kasi hindi mo namamalayan, baka ubos na pala yung mga fast-moving items mo. Halimbawa, yung sardinas, napakamabenta ng sardinas mo, tapos wala kang time para i-check yung inventory mo. Naku, pag naubusan ka ng sardinas, yung mga kliyente mo o yung mga customers mo o yung mga buyers mo guys, kapag bumili sa'yo at wala ka ng sardinas, sa iba na yan bibili. At pag nakabili na yan sa iba, nasana yan sa iba, baka matuluyan ng mawala yung customers mo dahil kulang ang oras mo or panahon mo sa tindahan mo na sari-sari store. Dapat mag full-time ka dyan. Kung yan yung main ng source of income mo, dapat full-time ka sa sari-sari store. Pangatlo naman, maglagay ng bantay. Kung hindi ka naman magpo-full-time sa sari-sari store mo, dahil meron kang trabaho, ang kailangan mo ay maglagay ng bantay na mapagkakatiwalaan. Hindi lang basta bantay, dapat mapagkakatiwalaan. Pwedeng ka mag-anak or pwedeng kakilala na maihiya kapag gumawa ng kalokohan or kapag niloko ka. Talagang dapat mapagkakatiwalaan. So pag naglagay ka ng bantay, make sure na meron ka pa ring CCTV para ma-check mo kung kamusta ba yung tindahan mo at kung kamusta ba yung bantay na nilagay mo. So dapat yung mapipili mong bantay ay bantay talaga, hindi siya bantay sa lakay. Kung payag ka sa tips na to, i-comment mo yan sa comment section. Dapat bang maglagay ng bantay sa negosyo mo na sari-sari store? Okay guys, para naman po sa pang-apat, yung lokasyon. Napaka-importante ng lokasyon at depende yan sa kung anong paninda mo. Halimbawa, ang paninda mo ay mga essentials, bigas, mantika, itlog, ayan, mga essentials yan, mga sardinas, mga noodles, di ba? Pero ang malapit naman sa'yo ay mga schools, tapos wala kang school supplies, it's either mali yung paninda mo or mali ka ng lokasyon. Kasi yung target market mo ng mga estudyante ay wala kang paninda. So, it's either paninda or lokasyon. Pero ang pinag-uusapan natin guys ay lokasyon. So, kung ang naiisip mo na paninda ay mga gamot, maganda magtayo ka ng negosyo na gamot doon sa mga malapit sa ospital. Dahil dyan,
sure na maraming bibili sa'yo na customers. Connected or related ang ospital at ang butika. Ayan, so napaka-importante ng lokasyon. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na panglima na napaka-importante talaga. Ito yung managing ng kita. Ano ibig sabihin nito? Yung kinikita mo sa sari-sari store, dapat pinapaikot mo yan. Kaya wag na wag mong paghahaluin yung personal na pera mo at sa kita at puhunan ng negosyo mo. Kung ang puhunan mo ay 10,000 pesos at naibenta mo yung paninda mo at kumita ka ng 12,000 pesos, ang kita mo dito is 2,000 pesos. Hindi po 12,000 pesos. 2,000 pesos lang. Dahil yung 10,000 pesos, puhunan yon. So, mula sa kita, i-reinvest mo yan. So, magiging puhunan mo na ngayon guys is 12,000 pesos. So, mas malaking puhunan dahil nagmamanage ka, mas malaki yung chance or potential ng negosyo mo na mag-expand, lumaki, at mas dumami yung paninda at magkaroon ng mas maraming customers. Yan. So, dapat marunong tayong mag-manage or magpaikot ng pera. Huwag nating gagastusin yung puhunan na yung ating kinikita basta-basta at syempre, huwag din po gagastusin yung ating puhunan. Kasi pag nagawa natin yan, magsasara po ang negosyo nyo at ayaw na ayaw po natin malugi yung sari-sari store natin. Okay? Para naman po sa ating pang-anim, napakaganda nito. Delivery. Diba? Ano ibig sabihin nito? Contacts and delivery. Ibig sabihin, pag naubusan ka na ng stocks ng sari-sari store mo, maganda, alam mo yung contacts ng mga supplier mo. Para i-text mo na lang sila or tatawagan mo na lang sila, tapos i-deliver na lang nila sa'yo yung mga paninda. Kasi kapag pupunta ka pa sa kanila, gagastos ka pa ng pamasahe, gagastos ka pa ng panggas, gagastos ka pa ng time and effort sa pagbili ng paninda. Hindi katulad kapag i-deliver na lang nila sa'yo, mas magiging madali ang buhay mo. O, diba? So, yun po yung ating 6 na tips na dapat mong malaman bago ka magtayo ng negosyo na sari-sari store. So, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutan na mag-like and subscribe at i-share nyo po ang video na to muli sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. I-comment mo guys sa comment section ano yung masasabi mo po sa video na to at ano yung nagustuhan mo sa 6 na nasabi ko. So, yun lamang guys. Maraming po sa muli at God bless. Peace!